Yo! What is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So, ito yung una nating video ngayon 2026. Siyempre, pag-uusapan natin sa video na to yung 10 bagay na hindi ko nagustuhan dito sa ating Aerox V3. So, sa mga magsasabi dyan na umanap ka ng perfect na motorsiklo, intindihin nyo muna tong video na gagawin natin para siyempre maunawaan nyo mabuti. At ginawa ko tong video na to mga master para sa mga may balak kumuha ng Aerox V3 para may consider nila tong mga sasabihin ko. So umpisa na natin mga master. Alright. Number 1 sa listahan natin mga master ay itong pinaka rear suspension ng ating Aerox V3. So napakatagtag nito, may angkas ka man or wala. Nasubukan ko na to nung nag long ride kami sa Tagaytay at nung nagdinggalan kami. Nung nagtagaytay ako may angkas ako. Ang resulta sobrang tagtag pa din. Tapos nung nagdinggalan naman kami, wala naman akong angkas. Ang resulta, sobrang tagtag pa rin niya. Kaya kinabukasan mga master, napakasakit ang katawan ko. So ang masasuggest ko mga master sa remedyo dito sa ating rear suspension, una sa lahat ay iparipak. At pangalawa naman ay syempre bumili kayo ng aftermarket na suspension. Regarding naman sa mga aftermarket na suspension, marami naman diyang naglipana na magagandang klase na suspension. Search nyo na lang at syempre pumili kayo ng pinakagusto nyo. Pangalawa sa listahan natin mga master ay yung kanyang pinaka front fender. So mula sa version 1 hanggang dito sa version 3, bitin yung pinaka front fender nya. Kaya ang ginawa natin bilang remedyo, naglagay tayo ng aftermarket na front fender extension. Kasi kapag hindi tayo naglagay ng ganyan, yung talsik galing sa gulong ay abot hanggang dun sa pinakaloob-looban ng ating Aerox. Kaya possible kung di tayo naglagay ng pinaka front fender extension, kinatagalan pwedeng ma-damage yung ating mga knuckle bearing sa taas, mga wiring dyan sa taas at iba pa. Pangatlo sa listahan natin mga master ay yung pinakabulsa nya dito. Kasi para sa akin, ang hirap niyang i-lock at the same time ang hirap niya minsan buksan. Mukhang madaling masira yung pinaka clip niya dito. So ang ginagawa ko na lang remedyo mga master, kapag sinasara ko to, chinecheck ko mabuti para habang bumabiyahe tayo hindi siya bumubukas at secure yung pinakagamit niya sa loob. Pangapat sa listahan natin mga master ay yung nirereklamo nila na malambot na side stand sa ating Aerox V3. Sinasabi nila na kapag nag side stand daw sila, madalas daw pumipitik daw yung pinaka side stand. Kaya natutumba yung pinaka motorsiklo nila. Sa ilang buwan ko nagamit dito sa aking motorsiklo, sina-side stand ko rin naman siya, never pa naman akong natumbahan ng motorsiklo. Siguro ang possible reason kaya natutumba yung mga unit nila, either naka-park sila sa elevated na lugar tapos saka-side stand lang sila. O kaya naman medyo malambot yung lupa na pinagparkan nila, kaya yun. Possible talaga na pumitik at matanggal yung pagkaka-side stand ng motorsiklo nila. Panglima sa lista natin mga master ay yun dito sa ating V3. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang preno, wala na siyang yung pindutan dito o yung pinaka handbrake na tinatawag. Kasi kung di ako nagkakamali, dun sa Aerox version 1 at version 2, meron siyang pindutan dito na once na piniga mo siya at pinindot mo yun, maglalak yung pinaka gulong niya dito sa likod. So para sa akin, isa rin yun sa reason kaya madalas kapag naka-side stand yung motorsiklo nila, natatanggal yung pinaka side stand kasi umaatras yung motorsiklo nila. Pang-anim sa listahan natin mga master, yung sinasabi ng ibang V3 user na maingay daw at malagitik yung makina ng Aerox V3. Pero para sa akin, normal lang naman yung ganyang ingay. Ayan, pakinggan nyo mga master. Sinubukan naman na natin yung itabi sa mga V2 at sa kapwa niya V3. So ganyan din naman halos yung tunog ng makina niya. Hindi naman siya malagitik at hindi naman din siya ganun kaingay. Pangpito sa listahan natin mga master ay sinasabi nila na malakas daw sa gas yung Aerox V3. Pero yun nga, check natin yung ating unit no. Bali ang nakuha ko sa nagdaang rides namin nung nagpunta kami ng Dinggalan ay 36.9 km per liter. So para sa akin na galing sa Raider carb motorsiklo, tipid na to. Kasi yung Raider carb na gamit ko ay naglalaro lang yun sa 28 to 30 km per liter.
Tapos itong Aerox V3 na meron 36.9, waswasan pa yung takbuhan namin nito. Pag kalmado lang yung takbuhan namin, pumapalo to ng 37.4 to 37.6 kilometers per liter. Pangwalo sa lista natin mga master ay yung sinasabi nila na problema sa Y-Connect. Ang kadalasan na ginagawa ng iba, tinatanggal nila yung pinaka Y-Connect niya para hindi daw malobat yung battery. Pero based naman sa experience ko, nangyari na rin sa akin to personally, no, na 2 linggo ko hindi nagamit yung Aerox. Dahil nga syempre wala pang papel yun at minsan maulan yung panahon, syempre ayaw natin gamitin to. Tapos hindi ko naman tinanggal yung pinaka Y-Connect niya, hindi naman siya nalobat. Pang-siyam sa listahan natin mga master, no, yung kadalasang dinadaing ng mga kapwa natin Aerox user dyan, mula version 1, version 2 hanggang dito sa version 3, na kapag maulan yung panahon, yung pinakatapaludo niya parang wala nang silbi kasi yung talsik abot hanggang sa pinakataas. Yung pinaka-remedyo doon, kung ayaw nyo talaga na umaabot hanggang dito yung talsik, syempre pagbagal kayo ng takbo kapag maulan yung panahon, or kapag may madadaanan kayong basang daan, magme-minor talaga kayo. Pangalawa naman, pwede kayong magpaliit ng gulong dito sa likod para kahit papaano yung talsik sasakto lang doon sa pinaka tapaludo ng ating Aerox V3. Pang-10 sa lista natin mga master ay yung tungkol naman dito sa upuan sa likod. Kasi kadalasan kapag may angkas ka, ang pinakaunang nadadamage or nagagasgas, lalo na kapag nakamaong yung back ride mo, ay itong pinaka side fairing sa to. Ganun din dito sa pinakakabila. So pinaka-remedyo na ginagawa ko dyan mga master, bumili ko ng Bimpo, yung may dilaw tapos yung gray sa likod, yung malapad. Ang ginagawa ko kapag may angkas ako, nilalagay ko siya dito sa pinakasapin dito para maiwasan na magasgas to. So maliit na bagay lang naman yun mga master, kailangan lang natin ng konting diskarte at remedyo. So yun lang mga master, no? Maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa solidong suporta. Sana may nakuha kayong information dito sa ating video. Happy New Year sa lahat, enjoy the ride safe, peace yo. Alright.